Hi Diasporans! Hello mga kabayan! Magandang hapon! Hapon dito sa Auckland, New Zealand. Welcome to Diaspora PH. And thank you so much for joining me this afternoon. So in this third video, we will be talking about two things. First, why we left the Philippines for New Zealand. So what were the reasons why we left the country? And then the second thing we'll be talking about is why New Zealand? Bakit hindi ibang bansa? Bakit hindi, for example, America, Canada, Australia? Okay, so yun yung pag-uusapan natin yung dalawa. Okay, so yung top 5 reasons, kasi meron mga secondary reasons, hindi mo na natin pag-uusapan yun. Ang mahalaga muna yung pangunahin o yung top 5 reasons bakit kami umalis. Ang naisip ko naman talaga more like adventure living to for us. So, magitin natin yung 5 dahilan. Top 5 reasons. Okay, una, nag-take down ako ng notes. Gusto kong matiyak na hindi ko makakalimutan, baka mawala ako kung saan ako pumunta. At tiniyak ko din na ito nga sadya ang mga pangunahing dahilan, yung 5. Okay, una, ang sabi ko ay yung tinatawag ko na yung isang pangunahing dahilan ay yung PCM culture. Hindi PBA, hindi politika, basketball artista. Ang isang pangunahing dahilan ay yung tinatawag ko na PCM culture o yung politics, celebrity, and mall culture. So nabanggit ko yan kasi parang yung buhay natin, di ba, sa Pilipinas parang umiikot lang dyan sa mga kwentuhan tungkol sa artista, yung sa mall, punta sa mga mall, yung mga bata parang lang yung pasyalan, ganyan. Tapos kahit tayong matatanda, tayong mga magulang, ganyan din. And then another topic na namamayani sa atin, di ba, yung usapan ng politika. Hanggang ngayon naman nakita natin yan So yun yung unang dahilan, yung PCM o yung tinatawag na politics, celebrity, and mall culture. Parang yun na lang yung parang doon umiikot yung karamihan ng buhay natin at naisip ko, ayoko naman parang kahit yung mga bata, parang yun lang din yung parang yun lang, doon lang ba yung buhay, di ba? So yan. Okay, so yung second reason why we left the Philippines for New Zealand. Ang second reason ay yung our immediate surrounding during that time, yung Metro Manila, to me was dominated by built environment. I meant as opposed to natural environment, yung ginagalawan namin, yung Metro Manila, pasyalan natin, mostly built. Yung parang, di ba, malls, yung mga resort, yung mga parks, karamihan built At karamihan din, that time I'm sure naman, ganun pa din ngayon, kasi pumunta ako dun huli. Karamihan may entrance fee. May bayad. O kung gusto mo lumabas ng Metro Manila, meron kang toll, di ba? Alabas ka, gastos ka ng gasolina, either yung sarili mo sasakyan o mag-commute ka, may toll pa. So, daming ibig sabihin yung built environment, tas may bayad pa. So, yun, ganon. Yun yung pangalawang dahilan. Okay, yung third reason why we left the country for NZ. Ang third reason was yung safety, peace, and order concern namin. Kami as parents, kami ni Pablo. Because during that time, we already had 3 children. So, pag pumupunta kami halimbawa sa school, naghahatid, di ba, pinapalalahan mo yung mga anak mo, dito lang susundin ka namin, huwag kayong lalabas. Sa mga ganon, nag-aalala ka sa safety din ng anak mo na lumabas, maglaro dyan. Nag-aalala kami, pag-aalala ka na ito ba hindi dadamputin, hindi mamumulestya o maglalakad siya. Yung kaso yung incident sa atin ng rape and all, wala namang perfect o perfectly safe country. Pero yung sa dalas sa atin, parang alarming yon sa akin. At meron 2 tagpo sa amin when we were there, 2 tagpo na kami mismo nakaranas ng naka-witness ng gulo. At in fact, kami sa bahay namin ito sample may pumasok sa bahay namin,
Gusto kong i-mention to, gusto ko tong banggitin. Isang ano to, parang trigger why we, somehow, why we decided to live. May pumasok sa bahay namin, sa bakuran namin, may pumasok na tao, pinasok kami sa bakuran. Umakyat siya ng bakod at meron siyang dalang machete. Kumakatok siya ng bakod, ay ng pinto. Kumakatok, madaling araw to, around 1 a.m. to 2 a.m. So, kumakatok siya at ako mismo nagising ako, sumilip ako doon, may people yung aming pinto. At nakita ko yung tao. Kilala ko yung tao. Dahil nakikita ko sa aming village, no? Meron siyang dalang machete. So, nag-alala ako. Ginising ko si Pablo. Sabi ko, Pabs, to, merong tao kumakatok. Nakakapag-alala. Biro mo, madaling araw, may dalang machete. At nang nagising si Pablo, nakita niya naman, syempre, hindi ko pinagbuksan. Sino ba naman taong tanga magbubukas dyan? At sumilip pa kami sa isang bintana at nakita namin na talaga may tao na sa harapan ng pinto, may dalang machete, o pwede mo sabihin taga. Anong ginawa ng tao? Hindi na pinagbuksan. Umakyat ng bubungan namin. Umakyat ng bubong namin at narinig ko yung yapak ng paa niya. So, mas nag-alala ka. Kasi parang naghahanap ng paraan na makapasok sa bahay. But anyway, what we did was, we called our, yung homeowners, president. We informed him about this, sabihin na nating home invasion, yung property invasion, no? Hindi naman pumasok sa bahay dahil hindi mo naman pinagbuksan. But he was there the whole time, and then what else did I do? I also called a friend of mine close by, not far from our house. Tinawagan ko din siya. Sinabihan ko na mayroong tao dito at nasa harapan ng pinto namin ngayon kung pwedeng masasaklolohan nyo kami. Siyempre, ang una namin ginawa, hindi namin pinagbuksan. Of course. But anyway, after some time, umalis yung tao. So, pero, scary talaga. Scary yung, yun yung hindi ko makakalimutan. At isang parang sabihin na natin isang push factor sa aming mga ilang kadahilanan. Okay. So, tapos, another reason pa pala, si Pablo, yung dapat pipikapin niya yung mga bata sa hapon na yon sa Ever Gotesco, pipikapin niya yung mga bata. Si Pablo figured in an accident, hold up robbery inside Ever Commonwealth. So, may weapons, merong mga baril yung mga tao doon. Talagang may hold up robbery nangyari sa loob ng Ever Gotesco at nandoon si Pablo na push sila dahil sa kaguluhan, hino-hold up yata yung bangko doon. At napasok siya sa CR ng babae kasi nagkakagulo na, nagkarayot na . So yun, tinawagan niya ako. Anyway, dinampot siya, tinawagan ako. So kasi wala nang pinili mga pulis . Pati mga lalaki na pumasok sa CR ng mga kababaihan at kasama doon si Pablo along with other men who were who were pushed inside the female toilet. O yun, inimbestigahan sila, kala kasama sila. But anyway, pangalawang tagpo tungkol pag sinabi namin peace or safety and peace and order, yan, may mga mismo meron kaming karanasan. At another thing, nakita din namin yung mga problems dun sa harapan ng batasan ng Congress right before our eyes. We witnessed several yung tragic accidents na hindi mo maiiwasan. Yes, kahit saan naman meron. Pero yung dalas, medyo sa atin, nakaka-alarma lang, nakakapag-alala para sa isang pamilyadong tao na may mga malilit ka na mga anak. So yun, safety, peace, and order concern. Okay, yung fourth reason why we left the Philippines for New Zealand. The fourth reason was the cost of education. It's just expensive, for us. Yung mga anak namin, 3 na sila nag-aaral. May isang kindi, may isang grade 5 or grade 4 yata si Paula, and then isang first year. Parang basta, sa sobrang mahal, parang malaking bahagi ng sweldo mo, both of us were working that time. Where, meron kaming career at we're at the height of our career. Yes, we were making good money. At nakita mo, malaking bahagi ng sweldo namin, I'm sure makaka-relate yung iba. Malaking bahagi lang, kasi private school to, libre naman yung public school, but they went to private school. Malaking bahagi namin pumupunta sa
sa tuition, sa matriculation, sa uniform, sa books. And overall, yung cost of education sa atin, it's just too much. At I think, hanggang ngayon naman. So, depende kung papadala mo sa public school, siguro, mga donation lang yan, o yung mga basic fees. But kung dadalahin mo yung mga anak mo, nakaramihan naman sa atin, ganito, pinapadala natin, nag-aaral sa private school. So, yung private education was just too much. Afford mo, yes, pero ang laking bahagi ng sweldo mo, parang doon na lang napunta. Parang wala ka ng ibang pwedeng yung sweldo mo, wala nang ibang pwedeng mabili pa na karanasan o experience. So anyway, yung just too much, the cost of education. Okay, so yung fifth reason. Last but not least, yung fifth reason was, to me, my workplace, yung House of Representatives. I'll be honest here, the House of Representatives was proving to be morally challenging to me. Yung kabuuan, alam mo, you have this, you hold this, values so dear, even your integrity and all, you don't want to compromise anything, Di ba tayo, ganyan eh. Sa pagtingin ko, maraming hindi nakakayanin ng powers ko. Wala ka namang pero parang initignan ko, inasas ko sa sarili ko, kaya ko ba to, I was a career civil service employee. At okay lahat maganda lahat. I was doing an intellectually fulfilling, yes, financially rewarding job. Pero outside of this, marami kang mga hindi kaaya-aya sa iyo o hindi kaya ng powers mo. So, isang pangunahing dahilan 'yon. Hindi na ako relax sa political institution. Hindi na maganda yung pakiramdam ko. Ayoko na. So I gave up. So that was the fifth reason. Okay, so in summing up, so the five reasons. So the reasons why we left the Philippines for New Zealand were in fact a confluence of 5 factors. Yung una, yung PCM, yung politics, celebrity, and mall culture. Ayaw na namin yon. Pangalawa, yung immediate environment namin o yung karamihan ng attraction sa atin, at least within Metro Manila, ay mostly dominated by yung mostly built environment as opposed to natural environment. Yung third reason was yung safety, peace, and order concern namin. Kami as family people, as parents to 3 young children. And the fourth reason was the cost of education was just too much. And then my workplace was proving to be morally challenging. So yun yung 5 dahilan. Okay, ito mabilis lang ha. So why did we choose New Zealand over other countries? Bakit pinili namin yung New Zealand? Ito, I'll be honest here. Dahil ito yung naalala ko talaga. Una, sa New Zealand medyo may kilala na kami. Kaya parang medyo may hatak din yun eh. Yung pangalawa na nakikita namin yung mga images ng landscape, parang gusto namin yun. Gusto namin nakikita namin, mostly natural environment. Gusto namin yung mga bata makaakyat ng puno, ng karagatan, makapunta dyan. Because everything was, the images we saw, everything was just close by. Umakyat ng bundok, maligo, nandiyan ang karagatan, nandiyan ang bundok, mga puno, at pambihira sa akin yung landscape kami ni Pablo. At pangalawa, walang bayad yung attractions, yung mga karanasan na yon. At ang pangatlong dahilan bakit New Zealand, parang nakita namin yung tinatawag na work-life balance. Na hindi yung parang trabaho ka lang ng trabaho. So ito nakita namin, magkaroon kami ng maraming panahon sa mga bata na hindi kami mag-aalala sa kaligtasan nila at ang lahat ng karanasan o tanawin ay nandiyan dyan. At yun naman ang nakikita namin sa ngayon. Okay, dahil nabanggit ko bakit New Zealand, bakit hindi Canada o Australia? Okay, ito yung reason bakit di namin napili yung Canada that time. That time, pumunta kami ng Canadian Embassy eh. Matagal yung processing sa Canada, yung Canadian application sa pagtingin, parang medyo matagal yung processing. And then another, yung parang turn off, yung lodgement fee that time medyo malaki. So yun lang ang dalawang dahilan. So hindi na kasama yung Canada. And then ito another thing. Bakit hindi Australia? Gusto ko rin 'to ma-mention eh.
Hindi Australia kasi, ito yung mga dahilan. Yung pagtingin namin, sa laki namin mainit yung Australia. Pangalawa, maraming wildlife. At pangatlo, mismo si Pabs naka-experience ng racism. Pwedeng wala namang racism, o meron, I don't know. But the thing is, siya mismo nakaranas ng racism doon. So parang yun yung mga dahilan. Kaya parang labas na yung Australia. So yun. Okay, so sa video na to, in this third video, we talked about the reasons why we left the Philippines for New Zealand. And yes, I mentioned 5 of them. Una, the Philippine politics, celebrity and world culture. And then second, yung mostly built environment, yung ginagalawan namin. Pangatlo, yung safety, peace and order concern. And then fourth was the cost of education. And then fifth, to me, my workplace was proving to be morally challenging. And then why we chose New Zealand over, say for example, Canada and Australia. Nabanggit ko din yung mga dahilan. At bibigyan ko ng summary dito sa video na to. Okay, maraming salamat at muli, sana doon sa mga hindi nakapanood nung first video and second video para medyo makapagbigay ng paliwanag tungkol sa diaspora pitch o ano ba to, ano ba yung takbo nito, direction nito. Please watch the first and second video dahil may paliwanag doon.